Alleluia, 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 Alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo, titignan ko." At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila ay namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng good afternoon. Mga kapatid, makinig. Mga kabugtuan, pamati. Maraming manloloko sa atin. Maraming magsisinungaling sa atin. Maraming magmamanipula sa atin. At maraming magpapaikot sa atin. Tatanungin niyo po ako, "Father, bakit mo sinasabi sa amin iyan?" Kasi kung nakinig tayong maigi sa ebanghelyo natin sa tanghaling ito, narinig po natin, sinulat ni San Marcos at pwede nating basahin sa ating mga screen. Ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pumunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Anong ibig sabihin ng siluin? Maraming pumunta raw kay Jesus para siya ay lokohin, para siya ay hulihin, siya ay manipulahin. At kung tumitingin tayong maigi sa ating paligid, kung nakikinig tayong maigi sa mga balita, kung ano ang ginawa kay Jesus na paninilo, pagmamanipula, pagpapaikot, pagsisinungaling at panloloko, parang ginagawa na po sa atin sa panahon ngayon. Subalit mga kapatid, ito ang gusto kong pansinin natin. Nung si Jesus ay pinaikot,
Nung si Jesus ay parang niloloko, nung si Jesus ay sinisilo, si Jesus ba ay nagmukmok sa gilid? Hindi. Si Jesus ba ay nagdrama at umiyak na lang sa isang gilid? Hindi. Bagkus, nung niloloko ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ano ang kanyang ginawa? Ginamit niya ang kanyang isip. Pinagana niya ang kanyang utak. Tinatanong kasi siya, Jesus, sabi mo, guro ka, matalino ka. Sagutin mo itong tanong namin. Dapat ba kaming magbayad ng buwis kay Cesar? Delikado sumagot si Jesus. Pag sinabi ni Jesus, bawal magbayad. Kasi siya ang anak ng Diyos di ba? Ang anak ba ng Diyos dapat sumunod kay Cesar sa gobyerno? Hindi, Diyos yan Pag sinabi nilang pag sinabi ni Jesus, hindi dapat magbayad, pwede siyang hulihin. Traidor ka sa pamahalaan, traidor ka sa gobyerno, traidor ka sa mga Romano, pwede ka na naming dakpin. Pag sinabi naman ni Jesus, oo, magbayad tayo. Para niyang sinabi, mas mataas pa ang pamahalaan, mas mataas pa ang gobyerno kaysa sa pagiging anak ng Diyos. Correct? So, umoo man siya o humindi, sala sa init, sala sa lamig, huhulihin siya. Pero si Jesus, anong sinabi niya sa kanyang mga naninilo? Tinanong niya sila, sila'y nagkukunwari, bakit ba ninyo ako sinisilo? Paano niya nalaman na nagkukunwari sila? Sa tingin niyo, ano pinagana ni Jesus? Puso o isip? Isip. Pinapakita sa atin ni Jesus na may mga bagay, oo, paganahin mo puso mo, pero hindi lagi. Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay, niregaluhan tayo ng isip, ng talino, ito rin ang paganahin. Nalaman niyang sila'y nagkukunwari, nalaman ni Jesus na siya'y niloloko, pinagana ang utak. Kaya mga kapatid, ang imbitasyon po sa atin sa tanghaling ito ng ating Poong Jesus Nazareno, sa lahat ng nangyayari sa ating sarili, sa ating mag-anak, o kaya sa ating bayang Pilipinas, mag-isip, paganahin ng utak. Tignan mo, pakinggan mo, sino nagsasabi sa kanila ng totoo, at sino ang nagkukunwari, naninilo lamang, nagpapaikot, nagsisinungaling. Gamitin ang utak. Sino sa kanila ang gumagawa ng tama at sino ang lantarang gumagawa ng mali? Pwede gamitin ang puso, pero minsan kailangan ding paganahin ang utak. Kaya nga maganda yung reminder sa ating unang pagbasa. Ano ang sinulat doon ni San Pedro sa kanyang ikalawang sulat? Basahin ulit natin sa ating mga screen. Nakalagay dyan, sabi ni San Pedro, mga kapatid, dapat kayong ituloy. Lakas nyo naman. Ano daw sabi ni San Pedro? Dapat tayong mag-ingat. At sino tayong pag-iingatan natin? Itutuloy. Upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Kanino tayo dapat mag-ingat? Sa mga taong walang matuwid na patakaran. At sa pag-iingat na to, ano kailangan ulit gamitin? Puso ba? Baka maloko ka na naman pag puso. Kaya anong pagaganahin ulit? Utak. Gana ulit ang isip para hindi mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. At kung tatanungin niyo ko, sige nga, Father, paano ba namin pagaganahin ng isip sa panahon ngayon? Naalala ko nung elementary tayo. Di ba tinuruan tayo ng mga teacher natin, yung 3 uri ng pagkain? 3 letrang G. Ano yon? Go, grow, and glow foods. Sabi ng teachers natin, kung naaalala pa ninyo, you are what you eat. Pag kumakain ka ng masustansya, ikaw ay magiging masustansya, malakas ang pangangatawan. You are what you eat. Kung anong kinakain mo, nagiging ikaw.
Pag ang kinakain natin, puro baboy, tayo ay magiging, kayo nagsabi niya na. Pero sa panahon ngayon, laos na yan. Hindi na gumagana yung you are what you eat. Alam nyo kung anong uso ngayon? You are what you swipe. You are what you swipe. Kung anong pinapanood mo lagi sa iyong cellphone, kung anong tinitignan mo lagi sa iyong social media, yan rin ang mangyayari sa ating isip. Pag puro walang kwenta ang ini-swipe sa cellphone, ano mangyayari sa utak? Magiging wala ring kwenta. Kaya mga kapatid, balik tayo sa pag-aaral, balik tayo sa pagbabasa, balik tayo sa mga balita, encyclopedia, Biblia, magbasa, maging updated. Kasi kapag puro ka walang kwentahan sa social media, ano mangyayari dito? Wawawalan din ng kwenta. Bantayan rin po ang pinakikinggan nating magbabarkada. Alalahanin po ninyo, kailan kayo huling lumabas ng barkada ninyo? At anong pinag-usapan ninyo? Buhay ng ibang tao. Chismis, paninira. May natututunan ba tayo sa chismisan? Lumalago ba tayo sa chismisan? Hindi, pababa tayo ng pababa. Kaya kung ang nakikinggan natin, puro kawalang kwentahan, katulad sa ating unang pagbasa, baka tayo ay mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Kaya sa umagang ito o sa tanghaling ito, imbitasyon ko mga kapatid, batid ko po, marami tayong pinagdaraanan sa ating mga puso at damdamin, correct? Pero paminsan ng ating Poong Jesus Nazareno, sinasabihan din, kapatid ko, binigyan kita ng puso at utak. Pinagtatambal yang dalawa. Pinagpa-partner yang dalawa. Pinagagana yan ng sabay. Huwag kalimutan itong ating talino, itong ating pag-iisip, maging mapanuri sa nangyayari sa ating paligid. Nang sa gayon, hindi tayo mailigaw. Gamitin ang isip na to para laging makita ang daan patungo sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen.